Hey there mga my loves collective. Thank you so much everyone, no? So yun nga, alamin natin ngayon, no? Kani-kaninong mga energies kaya ang mahahagip nating kwento ng buhay ngayon. Sa mga ginagawa, no, na tambayan, resonate man o hindi, no? Ginawa niyo na tong MMK or magpakailanman ng channel ko. And my other channel, no, link is down below the description box. Maraming salamat, no. So, yung iba nakikinig lang daw kahit hindi sila resonate, no, kasi parang naging bahagi na rin ng kanilang buhay. Maraming salamat po, no. Thank you po sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsuporta po sa akin, no. From the bottom of my heart, sobrang natatouch po ako, no, dahil po sa inyo, binibigyan niyo po ako ng inspirasyon, no. So, yeah. So, let's see kaninong kwento kaya itong ating mahahagip ngayong araw ng Sunday. Yan, oh. Kunin natin ang mga energies ng mga yan. Handa na ba kayo? Naging rated K. Handa na ba kayo mga beeps? Kunin na natin ang mga energies ninyo. Hmm? Spirits and angel guides, Archangel Michael, can you please show me what do we have here? For my beautiful mga Nakshis. Mas mga hindi pa alam kung ano yung Nakshis, no? Mga parang Junakis. Mga anak. No? Ito sa channel na to, lahat kayo ay mga anak ko. So, nanay niyo ko. Aray. So, let's see. What do we have here for today for my collective people? Thank you so much everyone from the bottom of my heart. I really do appreciate your support and my purpose in life. Kung wala kayo, wala rin akong inspiration at motivasyon para ipagpatuloy ito. Yan. So, maraming thank you and I love you all. Yan. Okay, let's go ahead and check this energies na nahagip natin this Sunday. Yan. Sub natin here. Kita ba sa ating screen? Hopefully. Naku. Ah. Okay. So, I've got right here for you guys. And this Four of Cups energy, Ace of Cups energy, the lovers, no? So, in the past, or in the recent past, for others of you guys, parang kayo ito na waiting kayo for someone here, no? Sa dadating sa life ninyo, kung may pagpapakilig ba sa inyo, may new love ba na susulpot, no? Or mag pop out of the blue, yan, no? And then it so happen meron, yan, no? May nakilala kayo in the recent past, no? And it is definitely new love, no? Potential lover, no? So parang itong person na to, no, is dumating dito, nagkaroon kayo ng contact, nag-usap kayo, so nakilala mo siya, most likely, no, pag-uusap ninyo is nangyayari sa social media, I'm pertaining particularly chat, could be Messenger or Instagram direct. Others could be using any naman, no? Pero most likely, ito ay posibleng online, no? Messenger, mga ganyan, no? Viber, Telegram, madami naman na ngayon, no? Pero meron kayong isang app na dun lang talaga kayo talagang nag-uusap more. Yan, no? So, yeah, kasi ngayon parang naglo-load na lang, hindi na talaga sa text message or ano, 'di ba? Parang naglo-load na lang for mobile data or kung may wifi, no, syala-syala sa life, may wifi connection, taray!
Yan, yung iba nagpakabit ng wifi dahil may kausap na, taray! 'No, may pa gano'n 'no. So nakita ko dito na with the Lovers card energy, okey, 'di ba? Nagkakaroon kayo rito ng, "Ay okey 'to, kakausapin ko 'to kasi, nagkakaroon ako ng interest sa kanya 'no, parang gusto ko siyang makilala pa more." 'Yan 'no, yung nakita ko dito 'no. So parang nagugustuhan mo na siya in the recent past, yung nakita ko rito. Okey na, parang sige tingnan ko kung hanggang saan aabot ito, getting to know each other naman kami. Yan yung nakikita ko rito 'no. So parang ang nangyayari in the present moment, dito na tayo, tumawid na tayo sa present moment 'no. In the present moment, nakita ko rito 'no, na may isa pang dumating sa buhay ninyo 'no, in the present moment 'no. So ito na 'no, nakita ko rito na yung iba present moment itong kasalukuyan yun ha. So yung iba posibleng paparating pa lang 'to kasi may nakuha tayo dito na parang sa loob lang ng ilang araw, posibleng dumating na ito kaya yung iba parang walang kamalay-malay pero that is considered as present moment or yung kasalukuyan. Eto kung kailan niyo ko naririnig, eto. So, meron dito na darating or dumating in the present moment na mas lamang dito sa naunang nakilala mo in the recent past. May darating pa pala ni isa pa at lumalabas po siya bilang wish fulfillment. Nakakalamang 'no, itong tao na ito na darating or dumating nakilala mo lang 'no, ngayon in the present moment 'no. Ayan 'no. This person right here, mamaya sabihin ko sa inyo yung katangian kung ano yung pinagkakaiba nila para magkaroon kayo ng dagdag ideya ha. Pero meron in the present moment na may nakilala kayo, isa pa, mas romantic ito kaysa dun sa nauna mong nakilala, no? So dito parang lumalabas, no, na kung pagbabasihan mo at kinausap mo na silang dalawa, parang mas gusto mo na 'to ngayon. Bakit naman hindi? Eh, lumalabas siya bilang wish fulfillment. Ibig sabihin, mas pinipik nitong tao na 'to ang iyong interes. Mas interesado kang kausap na siya ngayon kumpara dun sa isa. Dito, parang nagkakaroon na rito ng parang confusion sa'yo. Kasi parehas mo naman silang gustong kausap, pero yung bagong dumating 'no, is yung parang gusto mong mas entertainin, okey, if you know what I mean. So, parang yung mga energies na nakuha natin dito parang biglang okey na nga sila dun sa nakilala nila nung mga nakaraang buwan 'no, okey naman yung pag-uusap, okey naman din yung background nung person na yun, okey rin naman din yung personality at behavior, pero yun, may dumating ngayon in the present moment 'no, at ito na nga yung parang, nagpagulo lalo ng isipan ninyo 'no. So, nakita ko rito na parang kayo ito 'no, na, "Ay, teka yung bagong dumating bakit parang mas gusto ko ata siya." 'Yan 'no. So, parang naguguluhan kayo rito with the strength card right here. Nagkakaroon na tuloy ngayon ng options when it comes to love. Sino nga ba ang mas matimbang? 'Yan 'no, yung nakikita ko rito 'no. Yung nauna kasi mga babes 'no, komportable kausap, parang chill lang, para lang kayong barkada 'no, siyempre getting to know, 'di ba? May mga pag-uusap kayo 'no, tsaka nagbabalik siya, back and forth yung message natin, binabalik niya sa inyo yung mga mensahe. So, ibig sabihin, when you chat him or her, that person responds 'no, and it goes na. Gano'n yung nangyayari sa conversation ninyo. When you give to that person will give it back to you. May reciprocity, okey? Pero nandun pa lang kayo sa level ng getting to know, parang as a friend, pero alam ninyo na na ito ay posibleng mag-elevate 'no, or mas mag-escalate 'no, into something more, okey? 'Yan, yung nakita ko rito 'no. So, nakita ko yung person na yun na maganda naman yung trabaho niya or maganda naman rito yung characteristics niya 'no, and posibleng nagse-share na rin kayo rito ng mga parang kuwento about your life 'no, nung bata pa siya or ano ba yung mga hilig niya, sports, mga ganyan. Yung mga tinatanong ng mga nasa Islam book, yung mga gano'n 'no. So, parang na-identify niyo yung isa't isa 'no, by, sharing yung inyong mga kuwento about life and you enjoy the conversation.
ng person na yun, umaabot pa nga kayo dito ng madaling araw, and then this is yun na parang nabuhayan ka rin when it comes to love nung dumating siya, parang ikaw 'to na nawala yung boredom mo, nawala yung pagkainip mo 'no, and then it so happen na maganda na yung pag-uusap ninyo tapos may dumating na isa, 'di ba? So, nakalimutan kong banggitin 'no, yung dumating pala na nauna, okey, simple lang yun siya. Kaya malamang simple lang siyang pumorma, simple lang manamit 'no, hindi talaga siya as in yung palaayos na ano, pero clean and tidy siya, 'yan. Itong pangalawang dumating in the present moment 'no, na hindi niyo naman in-expect 'no, ito talaga yung naglabasan yung sign ng gusto ninyo sa isang person. So, kung nagugustuhan niyo na yung una niyong nakilala, dito parang lumabas na mas interesado kayo sa pangalawa kasi posibleng meron kayong naispatan na mga hinahanap ninyo talaga sa isang potential lover, 'no? At isa sa mga bagay na gusto ninyong ma-experience in love ay yung talagang bigyan kayo ng special attention. So, yan mga babes, no, hindi naman kayo attention seekers. Pero when it comes to love, gusto ninyo yung parang when it rain, it pours, 'di ba? So, ibig sabihin nun, gusto ninyo yung parang kayo naman ngayon yung buhusan ng atensyon when it comes to love. So, it looks like yung mga energies na nahagip ko, no, this afternoon is yung mga energies na posibleng hindi kayo masyadong na-appreciate ng inyong mga past lovers before. Posibleng kayo yung mas nag-give sa relationship, kayo yung laging nag-give ng nag-give, tas you're receiving less from your partners in the past, no? But this person here is different kasi parang siya yung nauuna lagi na mag-chat sa inyo, tumawag, 'no? This person is very sweet, 'no? Yung nakita ko dito, romantic siya dito at may pagka-traditional, classic vibe. So, posibleng itong person na 'to na is, kung age ang pag-uusapan, posibleng mas, older ito kaysa dun sa recent mong nakilala, 'yan, 'no? Pero posible rin naman na, um mas mature siya 'no, sa kanya ritong, mga galawan 'no, compared dun sa una mong nakilala. Kaya nagiging magulo kasi you both like them naman, but you do not know alin ba talaga dito. So, parang gusto mo munang tingnan kasi ano, bago pa lang naman sila pareho, So, parang gusto mo munang tingnan pero may mas nakakalamang at may mas lalamang dito at yun nga yung makikilala mo or nakilala mo na ngayon. In the present moment. O sige, tumalon na tayo sa future. Ito na yung pinakahihintay ninyo dahil naguguluhan nga kayo with the Lover's card energy and the Strength card. Pero kung titingnan ninyo sunod-sunod na major arcanas po ito, Lover's, Strength card, and the Hierophant. Ito na. Alam mo ba na ang Hierophant energy ay ang energy na ito na ang final judgment. Ang araw ng panghuhusga 'no, paghuhusga pala mga babes 'no. Ito na ang hukuman kung saan dito niyo na talaga may mapipili na talaga kayo. Ayan 'no. So, nakita ko dito mga babes 'no, dito lumalabas at pinakita na sa'tin ni universe 'no, kung sinong magwawagi, 'yan 'no, sa inyong matamis na oo or sa pag-agree mo sa person na 'to na magkaroon kayo ng relationship. 'Yan yung nakita ko rito 'no, dumating na ang araw 'no, na ito na yun at ito yung nakakatuwa dito. With the Tower energy right at the bottom of this reading, you will not expect what you will hear from your angels and guides of what they are about to say to you na nakita ko dito ng malinaw. The person that you have met recently or nitong mga nakaraang past months na nag-uusap pa rin kayo up until now, and then the person that you meet in the present moment right here, 'di ba you have two options right here? Well, the Tower, the Four of Coins, and there's the Seven of Cups energy. What does that mean, Miss Yan? Well, this is now the part wherein magugulat kayo because none of them
wala sa kanila yung mapipili mo. Yan, no? Because you will definitely meet another person, and that is the King of Cups energy. This person here is someone na pakakasalan mo. So, may isa pang darating sa buhay mo na lalong magpapagulo ng sitwasyon kaya mapapatigil ka lalo't mapapahinto. You're holding back right here. Mas holding back pa more because ang gulo-gulo, hindi ko na alam yung pipiliin ko, tas may dumating pa dito at siya pa yung magwawagi, sabi ni Miss Yan. Yan, no? Para ready ka na. After you contemplating kung sino yung dapat mong piliin sa dalawa mong unang makikilala, ang future mo pala ay wala sa kanilang dalawa, kundi nasa kanya. Itong tao na 'to 'no, ay maaaring makilala mo related to one of them, yan 'no. So, posibleng maging friend mo 'to because of those people. So, parang naging bridge lang yung any of those na nakilala mo para makilala mo itong person na ito 'no. Pero most likely, I think this is someone here na sinasabi ni universe na siyang magwawagi sa iyong heart because this person here will definitely exceed yung mga expectations mo. Lahat ng mga signs mo may exceed niya pa yon. The King of Cups energy is the one who lives in his or her small island, no? You know, merong mga tarot decks, no? Na itong fish na 'to looks like a mermaid in other tarot decks, okay? Which is an indication that this person here is someone na what? Hindi lumilingon or tumitingin sa ibang tao. This is the very or the most faithful individual kasi even though kahit na may magpakita pa sa kanya dito no, na out of this world yung itsura or yung physical appearance, most beautiful woman on earth or most na handsome na person here on earth, it doesn't matter because this person or this individual right here will have his or her or eyes on you. Diba? Yung eyes niya ay para sa inyo lamang, no? Unlike kasi nung pangalawa ninyong nakilala, no? Although that person here is somewhat romantic or what, no? May tendency po kasi iyon na makuha yung atensyon niya ng iba. Okay? So, lumalabas na itong person na ito na talagang huli mong makikilala ay ang taong pakakasalan mo. Yan, no? Yun yung nakakagulat dito na revelasyon. Kasi wala dun sa dalawa na una mong nakilala, no, kundi nasa taong ito. This person here will win your heart and you will definitely see yourself marrying this person and your doubts will all fade away. All of the things that confuses you will boom, parang sa sabog na tower mawawala, magkakagutay-gutay, no? Magte-turn into ashes at maboblow sa wind, no? Ang lahat ng agam-agam, confusion when it comes to love kasi yung huling taong makikilala, ang taong makikilala mo in the near future, immediate future, mga babes, no, ay ang taong nakatakda pala for you. This person here could be older than you by age, pero posible rin naman 'no, na siya ay mas matured compared sa mga nauna mong nakilala. And this person here successful na siya when it comes to his or her, money. Posibleng may business siya, okey, pero hindi siya working, sa company. Pero nakuha ko dito na kung working naman siya sa company, this person here could be thinking of magkaroon ng business, kahit small business. So this person here will definitely makikilala mo siya through one of those people na naka-encounter mo. So nakita ko dito that this person here will sees you first, will notice you first, and will eventually, parang makikita mo dito na parang medyo pa-hard to get siya pero hindi. May pagka-sensitive kasi siya. Tsaka siya kasi yung klase ng energy na ginagwardyahan niya talaga yung heart niya, no? Kasi this person here fears na masaktan siya ulit. This person here is giving me the vibe na hopeless romantic siya.
kaya gusto niya pa rin mag-dive into a wonderful connection, 'no? So, itong tao na 'to 'no, nakita ka niya, na-focus yung kanyang attention sa'yo, and this person here I think oobserbahan ka niya 'no, in a way na dito niya makikita 'no, na ikaw yung nais niya rito na makilala pa more. At dito ko nakikita na siya na yung kakausapin mo dito at siya na yung pagbubuhusan mo rito ng atensyon. So, you will definitely eliminate, yung iyong mga nakilala dito. Pero yung nakita ko, yung iba, posible may maging friends ka pa rin sa mga nauna mong nakilala. Yan. So, wow, definitely you do not expect that to happen, no? So at first you will get confused because of the recent past you've met someone and then na-confuse ka because may dumating ngayong kasalukuyan or in the present moment and then mas magiging confused ka pa pala because there's someone here na darating but that is already the last one. Siya na talaga. Yung para see, expect that person to come. Okay? 2 weeks from now, 3 weeks from now, would definitely be na pinakamabilis na pagdating niya. Pero most likely, marami-rami na talaga sa inyo yung makikilala niyo na siya, no? Next month. Wow! So, thank you so much mga babes na for some reason I'm picking up, no, na parang importante sa kanya ang number 6. So, baka birth date niya yan or yung year na pinanganak siya may 6. Yan, no? Just take how that resonates. That's very specific here. Okay? So, thank you so much mga babes. Yung mga ganun, baka yung plate number ng kanyang sasakyan or motor could be may 6. Okay? So, thank you so much, babes, and sarang heyo, love and light. Muli ako po si Yan. So, these are all your past, present, future. Honey, thank you, and sarang heyo. Annyeong.